Sa nakaraang video ay nakita natin na nagawang mapabagsak ni Yuhun ang Young Master ng Blade Clan, dahil nagpanggap ito bilang si Yampa. Bumalik ang eksena bago ang ginawang pagsugod ng mga ito sa grupo ng Young Master ng Blade Clan, kung saan ay nagawang makalapit ng hanggal na si Hailmeong kay Yuhun, upang magsagawa ng isang pag-atake dito. Ngunit bago pa ito makagawa ng isang pag-atake sa ating bida, ay agad naman na binigyan ito ni Baekgi ng isang malakas na sipa sa muka, ngunit sa ginawa niyang ito, ay naramdaman naman niya ang tatag ng katawan nito, kaya naman ay bigla siyang napabalik. Bigla itong nagtaka, dahil sa napakalakas na knockback na naranasan nito sa kanya, at ramdam nito ang malubhang pagtaas ng chi nito ng mabilisan. Sa nangyari ay nagalit ito at agad na sumugod kay Baekgi at sinasabi na siya na naman, at kanina pa ito. Nang bigla itong hinawakan sa kamay ni Yuhun upang pigilan, napalingon naman ang hanggal na ito kay Yuhun, na sinagot naman ito ng ating bida ng isang matamis na ngiti. Nang biglang iniangat ito ni Yuhun, sa nangyari ay bigla naman itong nagulat, at maya-maya pa ay inihampas ito ng ating bida ng malakas sa lupa. Sa tindi ng pagkakahampas nito sa lupa ay napasigaw naman ito ng malakas. Ngunit hindi pa tapos dito si Yuhun, bigla itong tumalon sa itaas ng hanggal na si Hailmeong. Upang bigyan pa ng isang malakas na pag-atake, agad nitong sinuntok ang muka nito na halos bumaon na sa lupa. Matapos, ay sabi nito na hindi naman ito mamamatay dahil ang katawan niya ay mas tumibay pa dahil sa demonic reversal technique. Agad namang tinanong ito ni Haobong kung ayos lamang ito, na agad naman din siyang sumagot na wala namang masamang nangyari sa kanya kaya huwag na itong mag-alala. Sabi naman ni Haobong na ito pala ang demonic blood reversal technique, ito ang kanyang unang beses na makikita ito. Sabi naman ni Wang Hul, na ang My Master ang martial technique ay ipinagbabawal sa loob ng demonic cult, sa nangyaring ito, ay ang kanyang pagkakatalsak sa academy ay sigurado na. Nagtanong naman ito kay Yuhun dahil sa tapos na nilang asikasuhin ang mga kadet ay ano naman ang gagawin nila sa mga ito. Inutos naman ni Yuhun na mas mainam kung maipapadala na ang mga ito sa infirmary. Sabi ni Haobong, na ngayon na naipaghiganti na nila si Ojong sa mga ginawa ng mga ito sa kanya at nadiskubre ang utak sa mga pangyayari, ay kailangan na nila itong puntahan. Sinabihan naman siya ni Wang Hul na kumalma muna ito. Naiintindihan niya ang pagkainis nito, ngunit kulang sila sa mga tauhan upang kaharipan ang mga ito ngayon. Sabi naman ng isa dito na tama siya, dahil hindi lang nila kailangan na tapatan ang bilang ng mga ito, ngunit kailangan na mayroon pa silang dalawa pa na mga adept expert na kagaya ni Baekgi, bago isipin ang labanan ang mga ito. Sabi naman ng babae nilang kagrupo na hindi ba kakayanin na si Wang Hul at siya ang haharap sa isang expert ng magkasama. Bigla namang namula ang muka ni Wang Hul sa ginagawang ito ng babae. Nagpresenta naman si Galyon at mga kagrupo nito sa kanila, na kung kailangan pa nila ng tulong patungkol sa dagdag na mga tauhan ay handa ang mga ito na tumulong. Nagpasalamat naman dito si Yuhun, ngunit sabi nito na kahit pa idagdag ang kanilang grupo ay magiging mapanganib ito para sa kanilang lahat. Sinabi ni Haobong na mukhang wala na silang magagawa pa, kaya naman, ay unahin na muna nilang ihatid ang mga ito sa infirmary at saka na magplano sa kanilang gagawing paghihiganti mamaya. Napapamura naman si Yuhun, at sinasabi na kung may kahit isa pa sana silang adept expert, nang bigla naman itong napangiti. Maya-maya ay sinabihan niya ang lahat na maghanda dahil susugod sila sa grupo ng Young Master na si Qian Yuchan ngayon din. Napatanong naman dito si Wang Hul kung may plano ba ito. Masaya naman siyang sinagot ni Yuhun, na syempre naman. Sa kasalukuyang nangyayari, ay napapatanong ang mga hanggal kay Yuhun na kung bakit nagawa nitong makopya ang boses ni Yampa. Agad naman i-deactivate ni Yuhun ang voice change function nito habang tumatawa. Naririnig naman nila ang nangyayaring pagbabago sa boses nito, kaya naman ay hindi silang lahat makapaniwala at takang-taka. Sa likod ni Yuhun, ay masayang nag-uusap-usap naman ang mga kagrupo nito at sinasabi kung hindi ba nila nakita ang mga reaksyon ng mga ito, dahil ang gulat nitong mga muka ay talagang walang katulad. Sa sobrang galit naman ng isang hanggal na tagasunod ng Young Master,
ay nagpalabas ito ng malakas na killing intent at sinasabi na saan kumukuha ng lakas ng loob ang mga ito upang lokohin lamang sila. At agad naman itong sumugod, sabi ng isa dito na kung ito talaga ay si Qian Yuhun, ay walang pag-asa na makakaya niya ito. Nang makalapit na ito sa ating bida, ay agad naman itong nagpaulan ng kanyang mga pag-atake dito, na madali lamang na sinasalag ang lahat ni Yuhun. Gulat naman ito dahil sa hindi niya inaasahang pagsalag lamang ni Yuhun sa kanyang ipinagmamalaking teknik, at bigla namang kinuha ni Yuhun ang yellow tag sa damit nito. Matapos ay masaya nitong sinasabi sa kadet na kukuhanin na muna niya ito sa kanya. Sa pagkakakita ng pagkuha nito ay lalo siyang nagalit. Nang papa-atake sana ito ay agad siyang binigyan ng isang malakas na suntok sa dibdib ni Yuhun. Sa lakas ay napa-atres ito sa malayo, pabalik sa kanyang mga kagrupo. Sa nangyari ay inuubo naman ito at napapasukan ng dugo, agad naman na sinugod ito ni Yuhun upang turuan ng leksyon. Sabi nito na dahil siguro sa isa din itong anept expert, ay hindi ito napatumba sa isang tira lamang. Ngunit biglang naalarma ang system at sinasabi kay Yuhun, na may isang napakalakas na enerhiya ang namumuo 60 metro ang layo, mula sa likuran niya. Kaya naman ay huminto ito upang matignan kung ano ba ang tinutukoy sa kanya ng nanomachine. Nang makita ay agad niyang sinigawan ang lahat na magsiyuko ang mga ito. Agad naman nilang sinunod ang sinabi sa kanila ni Yuhun, at mula sa itaas ng mga ito, ay may isang blade wave ang dumaan upang sana ay mapinsala ang mga ito ng sabay-sabay sa isang atake lamang. Matapos naman ay namangha ang mga ito sa nakita nilang napakalakas na blade shi mula sa Young Master. At dahil sa hindi na ito maiiwasan pa ni Yuhun, ay agad na lang itong nagpalabas ng sword shi sa kamay, upang tapatan ang papalapit na atake sa kanya. Di rin nagtagal at tumama na ito sa ginawang atake din ni Yuhun, at sa lakas ng pagtama ng dalawang atake ay gulat na gulat ang mga nakakakita nito. Inaasar naman ni Yuhun ang Young Master dahil nakakahiya ito. Sabi naman ng Master dito na nais lamang nitong gantihan ang surprise attack na ginawa ni Yuhun sa kanya. Sinagot naman siya ni Yuhun na mabuti at gumising na ito, at mukhang inabot ito ng matagal upang makabangon. Kaya naman ay tinanong niya ito kung ang ibig ba niyang sabihin ay hinihintay niya talaga ito, na sinagot naman ni Yuhun, na ayaw nitong gamitin niya ang isang surprise attack bilang dahilan nito sa kanyang pagkakatalo. Bigla namang sumama ang ekspresyon ng mukha nito at sinasabi na isa lamang itong napakahinang nilalang nang huli niya itong nakaharap sa harap ng individual training facility, at di ka panipaniwala ang bilis ng pag-angat nito. Nais na sana nitong tanggalan siya ng isang braso noong araw na iyon, ngunit hindi niya nagawa. Ngayon ay kailangan na nitong may segowa ang tanggalan nito ng isa niyang braso bago pa nito magawa na maging mas malakas pa sa kanya. Sabi naman ng mga hanggal nitong kasama, na mukhang nagawang pagseryosohin nito ang Young Master, at base sa nakikita, ay itinuturing niya ito bilang isang karapat-dapat na kalaban. Sabi naman ni Wang Hul, na kapag natalo dito si Yuhun ay ito na ang katapusan ng kanilang ipinaglalaban, habang tinitignan ni Yuhun ang hanggal na Young Master, ay bigla naman itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Sa nangyari ay nabigla naman si Yuhun, mula sa taas ay nagpakita dito ang Young Master, at naghanda ng isang malakas na teknik, ang Demonic Phantom Blade Technique, Second Technique, Phantom Blade Strike. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang tinitignan naman ito ni Yuhun, ay napasabi na lang ito na ang blade technique ng kanilang clan na ito, ay may kakayahan na tapatan ang butterfly dance, at ang fighting spirit nito ay hindi biro, at isang katangahan ang hindi paggamit ng lahat ng kanyang kaalaman laban sa malakas na kalaban, kaya naman sabi nito na sasagutin niya ito gamit ang sword technique. Nagulat naman sa nakitang sword shi ang Young Master, kaya naman ay napatanong ito na kung ano naman kaya ang pinaplano ni Yuhun. Matapos na masanggan ng bida ang ataking iyon, ay naghanda ulit ito upang atakihin si Yuhun. Sabi nito na ang Phantom Blade Strike, ay hindi madaling masangga lamang gamit ang ordinaryong sword technique nito. Nagulat naman dito si Yuhun, dahil ang atake nito ay nagpapaiba-iba ng direksyon, at maya-maya pa ay nagawa nitong mapatalsik ang ating bida.
Sa nangyari ay nagdiwang naman ang mga Hangul na kasamahan ng Young Master ng Blade Clan, habang sina Heobong at mga kasamahan nito ay nag-aalala na para kay Yuwon. Napasabi na lang ang ating bida, na akala niya ay mapapawalang bisa niya ang blade movement nito, ngunit ang nangyari ay biglang nagbago ang anggulo ng mga pag-atake nito sa kanya. At ang ganong klaseng movement ay paniguradong magtatamo ng pinsala sa braso ng gumagamit, at ang braso nito ay maganda ang pagkakakondisyon, bukod pa doon ay mayroon itong mas malaking kalamangan pagdating sa pagitan ng kanilang internal energy. Sa totoo, ay makakaya din nitong labanan ang senior instructor. Nakangiti naman nitong sinabihan si Yuwon na maswerte ito, dahil nais nitong putulin ang braso niya gamit ang atake na iyon. Dagdag pa nito na bakit hindi nito tigilan ang paggamit ng mga hindi kumpletong teknik sa kanya, dahil kitang-kita naman na hindi nito kaya, at gamitin na lang ang kanyang butterfly dance. Sinagot naman siya ni Yuwon na anong sinasabi nitong hindi kumpletong sword technique. Tinatawanan naman nito ang ating bida at sabi nito kay Yuwon, na tingin ba nito na hindi niya makikilala ang sword technique na iyon. Nabahala naman dito si Yuwon, kung nakikilala niya ba talaga na ito ang destructive sword technique, na mula sa Sapphire Monument. Sabi ng Young Master na mukhang ginagaya nito ang Seven Demon Sword, na mula sa mga halimbawang ipinakita sa kanila ng kanilang mga instructor, dahil ang mga ito ay hindi uubra sa kanya. Napangiti naman dito si Yuwon at sinasabi na mukhang hindi niya alam ang tungkol dito. Bigla naman nitong pinagbantaan si Yuwon, at sinasabi na sa loob ng 5 techniques, at kung ipagpapatuloy pa din ito ang pagiging walang utak at gamitin ulit sa kanya ang hindi kumpletong Seven Demon Sword, ay haantong itong namamaalam sa kanyang kanang braso sa loob lamang ng 5 teknik. Dahil sa mga sinabi sa kanya ng Young Master, ay sinabihan siya ni Yuwon na kung ganun ay bakit hindi sila magkaroon ng isang maliit na pastahan. Nagtaka naman dito ang Young Master kung anong pastahan ang sinasabi nito. Kaya naman ay sinagot siya ni Yuwon, na dahil sa sinasabi nito na kaya niyang magawang matalo ang kanyang hindi kumpletong sword technique sa loob ng 5 moves, ay isa itong napakagandang kalamangan sa kanya. Agad namang nagtanong ang Young Master sa mga kondisyon nito. Sinabi naman sa kanya ni Yuwon na bakit hindi nila itaya ang kanilang lahat na mga yellow tag. Natawa naman dito ang Young Master sa kondisyong gusto ni Yuwon, sabi nito na lagi na lang niya itong napapatawa. Ngunit dahil sa 4 na yellow tag ang mayroon siya, ay gawin nilang patas ang pastahan, kapag nanalo ang Young Master ay kukuhain ito si Baekgi bilang premyo nito. Naiinis naman dito si Baekgi, dahil hindi pa din siya sinusukuan ng Hangul na Young Master matapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya. Tinatanong naman ng Young Master si Yuwon kung patas ba ang ganong kondisyon. Kinakabahan naman dito si Baekgi, dahil hindi nito lubos maisip na siya ang magiging pusta sa kanilang labanan, nang bigla nitong naramdaman na may nagpadala sa kanya ng isang sound telepathy mula kay Chian Yuwon. Kaya naman sabi nito na mapagkakatiwalaan naman niya ito, kaya pumapayag na ito na maging pusta. Sa nakikita naman ng Young Master sa mga ito, ay bigla itong nakaramdam ng kasiyahan, dahil mukhang pumapayag na ang mga ito. Kaya naman ay agad na itong naghanda, at sinabi kay Yuwon na lumapit na ito, dahil hahayaan niya ito ngayon na manguna sa pag-atake. Sinabihan naman siya ni Yuwon na masyado itong kumpiyansa sa kanyang sarili. Natawa naman dito ang Young Master at sinabi na manahimik na lang ito at umpisahan ng umatake. Agad namang sumugod dito si Yuwon bilang panimula ng kanilang laban, ngunit sa nakikita nitong papalapit na atake ay nakatayo lamang ang Young Master at pinagmamasdan ito. Nang malapit na si Yuwon sa kanya ay sinabihan niya ang ating bida na ang pagiging tanga nito ang magdadala sa kanya sa hukay, at alam ba niya na ilang beses na nitong nabasa ang secret book ng Seven Demon Sword upang magawang labanan ang mga instructor. At alam na nito ang lahat ng kahinaan ng teknik na ito, at agad na din itong nagsigawa ng blade technique, at ito ay ang demonic phantom blade technique, the 4th technique, phantom blade wisp. Agad namang nagtama ang mga atake ng dalawa, ngunit sa unang pagtama ay agad na naramdaman ng Hangul na Young Master ang lakas ng atake na ito upang magawang mapa-atras siya ng ilang hakbang. Sa ginagawang pag-atake ni Yuwon ay nagugulat naman ito, at napapatanong kung ito ba talaga ang totoong Seven Demon Sword Technique,
at habang ang teknik ay tuloy-tuloy na isinasagawa, ay lalo lamang itong mahirap na salagin, at sa ganitong kondisyon ay hindi ito maari. At agad naman itong umatras, at naghanda ulit ng isang teknik, ang Demonic Phantom Blade Technique, the fifth technique. Ngunit nagulat naman ito, dahil hindi pa nito natatapos ang gagawin niyang teknik ay nakalapit na sa harapan nito si Yuhun, kaya naman ay napapatanong ito kung bakit sobra yatang bilis ni Yuhun. Nang makalapit ang ating bida sa kanyang harapan, ay agad nitong sinira ang depensa ng handal na Young Master. Sa nangyari ay napamura na lang ito, dahil bukas na bukas ang kanyang katawan sa harapan ni Yuhun. At dahil sa pagkakasira ng depensa nito, ay agad siyang inatake ni Yuhun, na matagumpay namang tumama ang lahat ng atake sa katawan nito, nagtamo ito ng mga pinsala sa kanyang ulo, balikat, at sa halos buo nitong katawan. Dahil sa tuloy-tuloy na atakeng natatanggap nito, ay hindi na niya kinakayanan pa. At sa hanggang mapuntirya ni Yuhun ang balikat nito at tinusok, sa nangyari ay nabigla at kinabahan ito. Nakikita naman ni Yuhun ang matinding takot sa mukha ng Young Prince matapos na tusukin nito ang isa sa kanyang mga balikat, maya-maya pa ay agad na hiniwalay ni Yuhun ang isa nitong braso sa pagkakakabit sa katawan nito, na nagawang tumilapon sa di kalayuan. Ang Blade Clan Vice Lord candidate na si Qian Yuchan, sa kabila ng personalidad nito, ay isa talaga itong masipag na genius, at tago sa buto nito ang kanyang sipag. Ito ay isa ng inept expert pagtangtung pa lamang ng Demonic Academy, at ang kanyang pambihirang kagustuhan ang nagdala sa kanya sa level ng isang true expert na nagawang gulatin ang lahat ng mga kadet. Ang mga nakapaligid dito na sumusunod sa kanya, ay sigurado na ito ang pinakamainam bilang isang kandidato para sa susunod na Vice Lord. Hindi makapaniwala ang Young Master ng Blade Clan na si Qian Yuchan, sa mga nangyari at sa pagkakaputol ng kanyang isang braso. Sabi dito ni Yuhun, na ang naganap na pustahan sa pagitan nilang dalawa ay ang ating bida ang nagwagi. Hindi din makapaniwala ang mga kasamahan ng Young Master, at ayaw nitong ibigay ang nais ni Yuhun na pagkuha sa mga yellow tag ng mga ito. Nanginginig naman sa takot ang tapat nitong alalay at sinasabi na paanong nangyari na nagawang talunin ang Young Master gamit lamang ang halos wala pa sa isang teknik. Pinipigilan naman ng Young Master ang pagdaloy ng kanyang dugo dahil sa pagkakaputol ng braso nito, dahil sa nakikita ng mga kagrupo ng Young Master at sa matinding awa dito, ay lahat sila ay nagsipag takbuhan upang lapitan at tulungan ito. Nang bigla naman na nilapitan ni Yuhun ang Young Master na si Qian Yuchan, at inuutusan sila na huminto, at sinabi sa mga papalapit na mga kagrupo nito, na kapag naglakas pa ng loob ang kahit sino sa kanila na gumawa ng isang hakbang, ay puputulan din ito ang natitirang braso ng Young Master na si Qian Yuchan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.